Christ, hindi po kami sumusuko at alam namin na hindi niya kami pinapabayaan. Pero alam niyo ba na si Kristo mismo ay nakaranas din ng temptation nung nandito pa siya sa mundo. At take note po, si Satan mismo ang tumukso sa kanya. Pero teka, ano nga ba ang temptation? Ito, ang temptation, ayon po sa dictionary, ito daw ay something that seduces or something that you know you should avoid, sabi sa dictionary. Pero sabi naman sa Bible, ang temptation, may tatlong klase siya. Una, test. When God bring us into difficulties to prove our faith, sinabi sa Genesis 22:1-2, ito yung sinubok ng ating Diyos Ama, si Abraham, na ialay ang kanyang nag-iisang anak. At dito pinakita ni Abraham kung gaano siya ka-faithful sa ating Panginoon. At hindi nga siya nagtanong, diba? Hindi siya nagreklamo, basta sumunod lang siya sa wilang ng ating Diyos Ama. At sinabi rin sa James 1:2-3, na magalak daw tayo kapag nakakaranas tayo ng pagsubok. Kasi kapag napagtagumpayan natin mga pagsubok ito, ay lalong tatatag ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. At ang pangalawa naman, challenge, when we try to make God do something we want or dare Him to punish us. Katulad sa Exodus 17:7. Alam niyo ba nagtalo-talo ang mga Israelites dahil pinagtatalunan nila kung pinapatubayan ba sila ng ating Panginoon. O talo sila yun. At sinabi din sa Acts 15:10 na bakit marunong pa tayo sa Diyos? Bakit hindi natin ibigay sa Kanya yung ating mga dalahin, ang ating mga mabibigat na suliranin? Kailangan matuto tayong manalig sa Kanya at hayaan natin na siya ang mag-comfort sa atin. Hayaan natin siya ang bumuhat sa atin kapag tayo ay down na down. At ang pangatlo, attract us to sin. Sinabi sa James 1:13-14 na huwag natin sasabihin na tayo ay tinutokso ng Panginoon kapag tayo nakakaranas ng pagsubok dahil ang Diyos ay hindi natutokso ng masama. Naaakit ang tao kapag siya ay, nagkakasala ang tao kapag siya ay naaakit o nagpapatangay sa sariling kita. At doon din sa Galatians 6:1, sinasabi din na kung mayroong tayong mga kapatid na nagkasala, ay tayo na pinapatubayan ng Holy Spirit. Dapat tayo magtuwid din sa Kanya, pero gawin natin mabuong panahon. At kasi baka tayo ng matukso. Amen. At sa gabing ito, yung mga temptation na sinabi ko po sa inyo ay may kinalaman sa ating pag-aaralan. At pinamagatan ko pong tukso, lalayo ako. At kung napapansin niyo po yung apoy, nahabol niya yung kasi po tayo bilang mga Kristiyano, tayo yung dapat lumayo sa tukso. Amen. Hindi po yung dapat na hihintayin pa natin na lapitan tayo ng tukso. Ayan. Amen. At pakibukas niyo po ang inyong Bible sa Matthew 4:1-11. At ito po yung unang part ng Matthew 4:1 at 4 verses 1 hanggang 4. Babasahin ko na lang po. Then Jesus was led by the Spirit in the desert to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Amen. At dito, bago po nangyari yan na tinukso ng devil ang ating Panginoong Jesus, makikita po sa Matthew chapter 3, verse 13 hanggang 16 po, nang binaptize si Jesus Christ ni John the Baptist sa Jordan River, at may isang tinig doon na lumabas mula sa langit, yun po yung ating Diyos Ama, at ang nagsabi siya na ito ang kanyang pinakamamahal na anak na tunay na kinalulugdan niya. At alam niyo ba, nung nag-declare ang ating Diyos Ama na ito si Jesus Christ, ang kanyang pinakamamahal na anak, ay na-challenge na si Satan. Sabi niya, ito talaga, yung pang pinakamamahal mong anak at tunay mo siyang kinalulugdan. Tignan ko nga, susubukan ko siya.
Kaya ito po yung nangyari na ano. At dito po nung dinala na ng Holy Spirit si Jesus Christ sa desert, ito po yung kauna-unahan na nag-ministry ang ating Panginoong Jesus pagkatapos ng baptism niya. Ang first temptation ng ating Panginoong Jesus ay life and faith. At ang keyword niya, turn these stones to bread. At yun nga po, nag-ano siya, sa wilderness, ito po yung wilderness, ibig sabihin po ay rocky, barren, scrubby environment full of wild animals. Ito po yung picture ng wilderness. So talagang ano siya, kumbaga sa hindi maganda siya, mapato, at wala ka dyan makakain, wala ka dyan mag-inom. At wala ka dyan gagawin, kundi isipin ng ating Panginoon. At dito, sa buhay natin, parang nangyayari, pag dumaranas tayo ng wilderness sa buhay natin, yun yung feeling natin down na down tayo, wala na tayong makakapitan. Ang gagawin natin, kay Lord lang talaga tayo dapat na manalig. Amen po. At dito ay nag-fasting. Ang ibig po sabihin ng fasting, abstinence from eating food for a period of time. Hindi po siya umiinom, hindi po siya kumakain. At sabi nga nila, you can pray without fasting, but you cannot fast without prayer. Totoo po yan, kasi pwede kang mag-pray na hindi ka nagpa-fasting, pero once na nag-fasting ka na, kailangan mo mag-pray dahil yun ang magpapakate yung salita ng ating Panginoon. At 40 days po siya nag-fasting ang ating Panginoong Jesus. At bakit 40 days? Pwede naman siya mag-fasting ng 3 days, 1 week, 2 weeks, pero bakit po ganun katagal yung 40 days na inano niya? Kasi po, ang 40 days, may significant number po siya. Ito na po yung halimbawa na dun sa Old Testament, sa Genesis 7:17, nilinis ng ating Diyos Ama ang earth ng 40 days and 40 nights during flood. Ito po yung panahon ni Noah. At pangalawa, si Joseph embalming process was 40 days. Makikita po yun sa Genesis 50, verse 3. Ito po yung namatay si Jacob. Namatay siya sa Egypt. At kaugalian sa Egypt na 40 days itatagal yung pagpaprocess ng pag-e-embalsa mo. Yun daw yung kaugalian nila. At pangatlo, ang people of Israel ay naglakbay sila sa Israel ng wilderness papunta sa promised land ng 40 years. So napakaraming pangyayaring nangyari sa bilang ng 40 na yan. At pang-apat po ay si King David, nanungkulan siyang bilang hari. At makikita niyo sa 1 Chronicles chapter 29, 26, 27. At dito, si Moises ay nag-transform siya ng 40 days sa Mount Sinai, nag-fasting din siya dyan, Exodus 24:18 at Exodus 34:28. At napakarami pong pangyayari po talaga. At maaari din na dito kinuha yung sinasabi nilang life begins at 40. At yun din po, at bali dito rin kinuha ni Rick Warren, yung libro niyang Purpose Driven Life na 40 days. Diba, pag binata natin ng 40 days yun, after nun, may nangyayari maganda sa buhay mo at nakikita mo anong purpose mo. Amen. At balik po tayo sa first temptation. At dumating na yung tempter, si Satan mismo yung dumating na yon. At syempre, ikaw ba naman mag-fasting ng ganong katagal? Natural na talagang magugutom ka doon. At dumating na yung tempter, at sinabi niya kay Jesus na, if you are the Son of God, pansinin niyo po yung ginamit niya, yung if. Yung if na ginamit niya, talagang 100% na ito ay anak ng Diyos. Wala siyang doubt. So siguradong sigurado siya. At inuutosan niya si Jesus na gawin ng tinapay yung mga bato kasi alam niya si Jesus gutom na gutom. At alam niya, at alam din ng Satan